Dyan Igan ng Aguinaldo Highway sa sakop ng Panapaan 4 sa Bacoor, Cavite. Pahirapan Igan ang isinagawang pagtatanggal sa biktima ng mga tumulong na bombero at pinagsanib na puwersa ng Bacoor at Cavite Rescue. Halos mapalibutan kasi ng nayuping yero ng truck ang biktima. Aminado rin Igan ang rescue team, wala sila makabagong gamit sa pagre-rescue kaya nga nagtagal ang kanilang paghugot sa di pa rin nakikilala ang biktima. Inaabot ng mahigit 2 oras bago nailabas ng rescue team ang nasabing biktima bago siya tuluyang nadala sa ospital. Ayon sa Bacoor Police, hindi naman nakita ang driver ng truck matapos na mga tumakas ng maganap ang aksidente. Damay din sa aksidente ang kasunod na AUV ng truck. Dinala sa ospital ang driver ng AUV na si Emilito de Guzman Jr. matapos nga mapinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din ang ina niyang si Yoli na sakay din ng AUV. Napinsala rin Igan ng isa pang kotse na nakaparada lamang sa gilid ng highway. Apektado Igan ngayon ang kawalan ng supply ng kuryente ang lugar, pati na rin ng linya ng telepono. Igan. Salamat, Ian Cruz. Sa ibang balita naman, patay ang isang Filipino-American ang takbuhan niya mga pulis sa San Francisco Bay Area sa Amerika. Kinilala po siya na si Phil-Am na Efren Valdemoro. Nakipaghabula sa mga operatiba ng California Highway Patrol si Valdemoro matapos raw siyang mabigong tumigil ng parahe ng mga otoridad. Suspect po siya sa 3 insidente ng pagpatay, kabilang ang 2 kaibigan na babae niya at isang 73 anyos na lalaki na nakitang nakaaway ng suspect noong nakaraang linggo. At nang mabaril na mga pulis si Valdemoro, nagulantang sila na makita sa loob ng kanyang sasakyan ang bangkay ng kanyang nobya na may mga sugat sa ulo at leeg. Uy. Wow. Samantala, narito po ang mga balita sa mga bagyo naman. Nabuti na lang hindi po tumama sa ating bansa. Nananalanta ngayon sa China ang tropical storm Lion Rock o ang bagyong Florita na dumaplis sa atin dito sa Pilipinas. Naglandfall na kahapon sa eastern China ang bagyo. Wala pa namang naitatalang grabeng pagbaha pero sa Yunnan Province, isang landslide na po ang iniulat kung saan 4 na Chino ang namatay. Mahigit 4 na pong iba pa ang pinaghahanap. At kung si Florita sa China nagpunta, ang bagyong Glenda naman o kilala din bilang si Tropical Storm Kompasu sa South Korea naglabas ng galit. Binayo nito ang port city of Incheon at ang kabisera ng Seoul kung saan sinasabing ang bagyong ito ang pinakamatinding naranasan nila sa nakalipas na 15 taon. 3 iniulat na patay sa pananalasan ni Glenda at marami ring lugar sa Korea ang walang supply ngayon ng kuryente at 60,000 ang apektado ng bagyo. Marami ring biyahe ng eroplano, subway at tren ang naantala, kinansela o sinuspindi naman. At kung may mga bagyong Florita at Glenda na nalanta sa ibang bansa, dito naman sa Pilipinas, may bagong bagyong namataan ng pag-asa. Nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Henry. Namataan ito may 1,000 kilometro sa silangan ng Pasco, Batanes. May lakas si Henry na hanggang 55 kilometro kada oras. May bilis na 19 na kilometro kada oras at tinatak ang direksyong Pakanluran, Hilagang, Kanluran. Pero hindi bagyo ang direkta makakapekto sa bansa, kundi yung hanging habagat na pinalakas ni Henry. Magiging maulan pa rin ngayon ang Luzon at Visayas, habang kalat-kalat na pag-ulan ang maranasan sa Mindanao today. Sisikat ang araw dahil alas 5:44 ng umaga at lulubog siya alas 6:07 ng gabi. Narito po ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At panay-panay po ang mga insidente ng hostage taking ngayon. Ngayon naman ang Germany ang pinakahuling naging saksi nito. Isang oil depot doon ang tinarget ng hostage taker. Panay ang wagayway ng patalin ang suspect. Kaya hindi magawang makatakas ng 5 bihag niyang empleyado. Sa pagresponde ng pulisya, napagkasundoan na ibigay ang demand ng hostage taker na kotse at isang cellphone. Unang pinakawalan ng suspect ang 4 habang isa isinama niya sa kotse. Ang hindi niya alam meron ng backup plan ng pulisya. Binaril ng taser gun ang hostage taker kaya dito na siya naaresto. Ligtas naman ang lahat ng naging bihag ng suspect. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo ng hostage taker sa krimen.
Alam mo na mga hostage taker na hindi sila talaga nagtatagumpay? Oo nga eh. Parang Lahat ng in the hostage end, taker wala oo. namang nagtagumpay. Actually, in the end, patay. O Teka mo, andun din Swerte yung sila, media, oh, ng no? buhay. Kukunan din ng media. Doon. At patuloy naman ang pasiklaban para makuha ng Guinness World Record ang bansang Azerbaijan, pinangunahan ng kanilang gobyerno ang paggawa ng pinakamalaking watawat sa buong mundo. Napakalaki po nito, may sukat na 70 by 35 meters o halos 3 basketball court. Itinaas pa ang naturang watawat sa pinakamataas na flagpole sa buong mundo na may 531 feet ang taas o mahigit kalahati ng taas ng Eiffel Tower. Isinabay ang pag-unveil ng Azerbaijan ng kanilang largest flag sa inauguration ng kanilang malaking plaza sa kabisera ng Baku. Alam mo, maganda yun na nga, maganda yung ganyan na gumagawa ng Guinness kasi para makilala ang bansa nila kasi I've never heard. Yes, yung wala siya sa Miss Universe. Wala. Nasa Olympics ba siya? Baka wala din siya sa Olympics. Ang alam ko, asar ka dyan. Asan ka dyan? Diba? Azerbaijan. At least ngayon internationally, parang Azerbaijan. At, Siguro Google mo na siya. Ano yun? Trending na siya sa Yahoo. Natalo yung Philippine flag natin ni Oo, Abs. Di ba Grace? Oo. Grace Copana. Ito Di ba kasi meron nasa si flagpole. Oo. Talagang watawat siya, hindi nakalatag. Oo, no? Magawa na rin tayo ng flagpole. Mura daw ang flights papuntang Azerbaijan. Baka Pero hindi gano'ng bumisita. kalaki yung bansang yan? Paki-google nga dahil Kalahati daw ng flag. Yun na yun. dahil pinakamalaking plaza, pinakamalaking mall. Di ba? Gano'ng kalaki yung bansa nila? Interesting yan May visa ba dyan? China naman tayo. China. Ito naman po, mula sa bansang China kung saan may preschool ng mga baby panda. Aba, ano-ano ba ang mga subject ng mga cute na students na ito? Gaya po ng preschool para sa ating mga chikiting, may halong laro ang pagtuturo sa mga baby panda sa ng Chengdu Panda Base. Yan ay para ma-develop ang kanilang motor skills o ang hand and eye coordination. At mga patpat ang nagsisilbing toys ng mga baby panda at meron din sila mga weighing scale o timbangan. Pero ang pinaka-paborito pa rin daw nila, ang pag-akyat sa mga puno. Ang cute naman nila. Kasi kahit anong high-tech bigay mo sa kanila, yun ang nature nila. Puro lang naman ang kailangan nila, di ba? Gusto ko siya. Ang cute. Pero wild animal pa rin yan, di ba? Oo. Vicious yan pag nagalit. Oo. May Kulit eh. baon din kaya sila? May recess. Bibili na lang ako ng dog, tas papabukain kong... Di ba may gano'n yung nag-group? Mount of It's that time of Panda Dog. It's that time of the year kung kailan ang mga wais nagsisimula na ng kanilang Christmas shopping para nga naman makatipid at makaiwas sa siksikan tuwing Christmas rush. Kaya kung laruan ang hanap ninyo pero wala pa rin kayong maisip, maraming suggestion ngayon sina Drew at Monica. Sila po kasi ang pinakaunang makakasilip sa mga pinakabagong laruan sa isang toy fair na bukas lamang sa mga sikat na toy distributors. Eto na, pagkakataon ng mga pinakabagong toys na lalabas this season. Kaya eto na, Drew and Monica, what's new? Alam mo guys, pag nandito yung mga anak nyo, OMG. Yun lang sasabihin nila. Pagpasok nila dito sa function hall ng EDSA siyang, OMG, mommy. Major ito, mommy. Major. Kahit tayo nga kanina pagpasok pa lang natin, adults na tayo, nakita natin, major, wow talaga. Ay, naku. Alam mo, iba't ibang mga bagong, mga latest toys from all over the world na makikita dito sa Toy Trade Show dito sa EDSA Shangri-La Hotel. At katulad nga sinabi namin, medyo you have so many selection. Nakikita mo na dyan. Nako, sigurado alam nyo to, mga mommy dyan. Yung Thomas and Friends. I'm Nako, sure. nagsisigawan na dyan sila. Ay, Yung mga bagets, correct. At talagang, sabi ko nga kanina, mapa-bagets, mapa-adults. Sigurado mag-enjoy dito dahil napakarami talagang toys na makikita. Yeah. And mamaya, yung iba dyan, i-discuss natin. Okay. Pero ang kagandahan dyan, bukod nga sa mga nakikita natin dito, dahil nga dito sa Unahirit, gusto natin laging nangunguna ang ating mga kapuso, Yes. i-discuss din natin kung ano nga ba yung mga toys na Uy, mauuso ang ganda nito. sa darating na 2011. Ano yan? Mamaya na pala. Shopping ka na ba? At pag-usapan natin, ihirit namin po ang top 5 toys this Christmas. And so yung top 5 toys this Christmas, syempre mga bago yan. What about the old toys? What about yung tipong, paano mo tuturuan yung mga anak mo na i-donate yung kanyang old toys sa mga nangangailangan? Tama. Kaya meron tayong kakausapin ng child psychologist mamaya. Alright, kaya tutok lang mga kapuso dito sa aming masaya at malabatang trip dito po yan sa EDSA Shangri-La. Uy, sa Gundam! Toy Woo! Trade Show. Back to studio muna.
Thank you, Drew and Monica. At abangan din ang mga pabaw naming chika for your weekend chismisan. Latest dyan, sa latest cover ng FHM Collections, bida ang ating kapusong si Cesar Montano. Ano ba ang sikreto ng very fit pa rin niyang katawan? At ano ba ang latest project ng ating award-winning actor and director? Lahat ng yan, ichichika namin sa inyo maya-maya lang. Plus, ito pang isa, ang celebrity showdown ng Survivor Philippines. Alamin natin kung saan meron na pong nalagas kaagad sa mga castaway bago pa man mag-tribal council. Yan ay matapos mag-quit ang nabansagang pasaway na si Princess Nell. Why oh why, Princess? Bakit? Bakit ka nag-quit kaagad? Pero okay lang, malalaman po natin yan mamaya. Live na live kasi nating makakakwentuhan. Dito muna, dito mismo sa UH. Si Princess Nell. Yes! Salamat at kami ang Final Four. Kaya sa mga... 5 tayo eh. Kaya sa mga excited sa Pasko, dito na kayo sa morning show kung saan hindi na kailangang maghintay pa dahil Paskong-Pasko na kami rito. No? Ito ang Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit, unang. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Alaska. Mas pinasarap